Paglapit kay Kristo, Kabanata 6, Pananampalataya at Pagtanggap. Pagkatapos na mabuhay ng banal na Espiritu ang inyong budhi, ay nakakita na kayo ng kasamaan ng kasalanan, ng kapangyarihan nito, karumihan at kaabaan, at iya'y inyong kinasusuklaman na. Nararanasan ninyong ang kasalanan ay siyang sa inyo'y naglayo sa Diyos at kayo'y inaalipin ng kapangyarihan ng masama. Kung kailan ninyo pinagsisikapang makaiwas, ay lalo naman ninyong nakikilala ang inyong kahinaan. Ang inyong mga layunin ay hindi malinis, ang inyong puso ay marumi. Nakikita ninyong ang inyong kabuhayan ay napuno ng kasakiman at kasalanan. Nasasabik kayo na patawarin, linisin at palayain. Pakikiayon sa Diyos, pakikitulad sa Kanya, ano ang inyong magagawa upang iya'y kamtin? Kapayapaan ang inyong kinakailangan, kapatawaran ng langit, at kapayapaan at pag-ibig sa inyong kaluluwa. Iya'y hindi mabibili ng salapi, hindi makukuha ng pangunawa, hindi maaabot ng karunungan, hindi ninyo maaasahang iya'y makukuha sa pamamagitan ng sarili ninyong pagsisikap. Datapwat iniaabot sa inyo ng Diyos na tulad sa isang kaloob na walang salapi at walang bayad. Isayas 55, talata 1. Sa inyo ito kung inyo lamang aabutin at kukunin. Sinasabi ng Panginoon na bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Isayas 1, talata 18. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Ezekiel 36, talata 26. Sampalatayanan ang pangako. Naipahayag na ninyo ang inyong mga kasalanan at naalis na ninyo sa inyong puso. Naipasiya na ninyong ibigay ang inyong sarili sa Diyos. Ngayon lumapit kayo sa Kanya at ipamanhik ninyong hugasan niya ang lahat ninyong kasalanan at bigyan kayo ng isang bagong puso. Sampalatayanan ninyong ito'y ginagawa niya sapagkat Kanyang ipinangako. Ito ang aral na itinuro ni Jesus noong siya'y narito sa ibabaw ng lupa, na ang kaloob na ipinangakong ibibigay sa atin ng Diyos ay dapat nating sampalatayanang tinatanggap natin at magiging atin. Pinagaling ni Jesus ang karamdaman ng mga tao noong manampalataya sila sa Kanyang kapangyarihan. Tinulungan niya sila sa bagay na kanilang nakikita, na sa gayo'y pinasigla silang magtiwala sa Kanya tungkol sa mga bagay na di nila nakikita. Hinakay silang manampalataya sa Kanyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Ito'y malinaw niyang ipinahayag ng Kanyang pagalingin ang lalaking lumpo. Upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi nga niya sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. Mateo 9, talata 6. Ganyan din naman ang sinabi ni Juan Evangelista nang saysayin niya ang mga kababalaghang ginawa ni Kristo. Ang mga ito'y nangasusulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Juan 20, talata 31. Mula sa malinaw na salaysay ng Biblia na kung paano nagpagaling si Jesus ng mga may sakit, ay matututuhan natin ang paraan ng pagsampalataya sa Kanya sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Balingan natin ang buhay ng lumpo sa Bethesda. Ang kaawa-awang tao ay walang magawa. 38 taon na hindi niya ginamit ang kanyang kamay at paa. Gayon may sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at ikaw ay lumakad. Maaaring sinabi
sana ng lumpo. Panginoon, kung iyo akong pagagalingin, susundin ko ang iyong salita. Ngunit kundi sinampalatayanan niya ang salita ni Kristo. Sinampalatayanan niyang siya'y pinagaling at nagsikap siya agad. Ipinasiya niyang lumakad at siya'y nakalakad. Sinunod niya ang salita ni Kristo at binigyan siya ng Diyos ng lakas. Siya'y gumaling. Lumakad sa pananampalataya. Gayon din ang inyong pagkamakasalanan. Hindi ninyo matutubos ang inyong nagawang mga kasalanan. Hindi mababago ang inyong puso at magagawang banal ang inyong sarili. Datapwat nangangako ang Diyos na gagawin niya ang lahat ng ito para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Manalig kayo sa pangakong iyan. Ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ibigay ninyo sa Diyos ang inyong sarili. Ipasya ninyong maglingkod sa Kanya. Kapag karakang inyong magawa ito, tunay namang tutupni ng Diyos ang Kanyang salita sa inyo. Kung pinaniniwalaan ninyo ang pangako, naniniwalang kayo'y pinatawad at nalinis na, ay ibinibigay ng Diyos ang pagkatupad. Kayo'y gagaling, katulad naman ng lumpo na binigyan ni Kristo ng kapangyarihang makalakad, noong sampalatayanan niyang siya'y pinagaling. Mangyayaring gayon pagka inyong sinampalatayanan. Huwag na ninyong ihintaying maramdaman pa ninyo na kayo'y pinagaling, kundi inyong sabihin, sinasampalatayanan ko, hindi sapagkat naramdaman ko, kundi sapagkat ipinangako ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. Ani Jesus, lahat ng mga bagay na iyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Marcos 11, talata 24. Isang bagay ang kailangan upang matupad ang pangakong ito. Tayo manalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Datapwat kalooban ng Diyos ang tayo linisin sa kasalanan. Gawin tayong mga anak niya at tulungang mamuhay ng isang banal na kabuhayan. Kaya nga't mahihingi natin ang mga pagpapalang ito at sampalatayanan natin tinanggap natin at tuloy pasalamatan ang Diyos na tinanggap na natin. Karapatan natin ang lumapit kay Jesus at pahugas upang makatayo sa harapan ng kautusan na walang ikakahiya o pagsinghal sa sarili. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na hindi lumakad ng ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Roma 8, talata 1. Mula ngayon ay hindi na kayo sa inyong sarili. Kayo'y binili sa halaga. Kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay, si Kristo. 1 Pedro, talata 1, talata 18 at 19. Sa pamamagitan ng simpleng pananampalatayang ito sa Diyos, ay naglagay ang banal na Espiritu ng isang bagong kabuhayan sa inyong puso. Kayo'y tulad sa isang sanggol na isinilang sa sambahayan ng Diyos at kayo'y iniibig niyang gaya ng kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Huwag kayong umurong. Ngayong naibigay na ninyo kay Jesus ang inyong sarili, ay huwag kayong umurong. Huwag ninyong ilayo sa Kanya ang inyong sarili, kundi sa araw-araw ay sabihin ninyo ang ganito: Ako'y kay Kristo, ibinigay ko na sa Kanya ang aking sarili, at hilingin ninyo sa Kanya na ibigay sa inyo ang Kanyang Espiritu, at ingatan kayo ng Kanyang biyaya, kung paanong sa pagbibigay ng inyong sarili sa Diyos at sa pananampalataya sa Kanya, kayo'y nagiging Kanyang mga anak. Sa ganyan din namang paraan, mabubuhay kayo sa Kanya. Anang Apostol. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya.
Kolosas 2, talata 6. Ang akala man din ng mga iba ay dapat silang mapalagay sa pagsubok at dapat nilang patunayan muna sa Panginoon na sila'y nagsipagbago na, bago nila maangkin ang kanyang pagpapala. Datapat ngayon pa man ay maaangkin na nila ang pagpapala ng Diyos. Dapat sila magkaroon ng kanyang biyaya at ng Espiritu ni Kristo upang umalalay sa kanilang mga kahinaan. Kung hindi gayon ay di nila malalabanan ang masama. Nalulugod si Jesus na tayo lumapit sa Kanya sa talaga nating kalagayan, makasalanan, mahina at walang kaya. Makalalapit tayong dala ang lahat nating kahinaan, ang ating mga pagkakamali, ang ating pagkamakasalanan at makapagpapatira pang nagsisisi sa Kanyang paanan. Ikinaluluwalhati niya na yakapin tayo sa mga bisig ng Kanyang pag-ibig at talian ang ating mga sugat at linisin tayo sa lahat nating karumihan. Alisin ang pag-aalinlangan. Ito ang pinagkukulang ng libo-libo. Hindi sila naniniwalang pinatatawad ni Jesus ang bawat isa sa kanila. Hindi naniniwalang gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi, subalit karapatan ng lahat ng umaalinsunod sa mga hiniling ng Diyos ang kanilang maalaman na sa lahat ng uri ng kasalanan ay malayang ipinagkaloob ang kapatawaran. Alisin ninyo ang hinala na sa inyo hindi ukol ang mga pangako ng Diyos. Magkatiwala kayo na ang mga pangakong iyan ay para sa bawat nagsisising makasalanan. Sa pamamagitan ni Kristo ay nailaan na ang lakas at biyaya upang dalhin ng mga anghel na nangangasiwa sa bawat taong sumasampalataya. Walang mga napakamakasalanan na hindi makakasumpong ng lakas, kalinisan at katwiran kay Jesus na namatay ng dahil sa kanila. Siya'y naghihintay upang hubarin ang kanilang mga kasuutang na dungisan at narumhan ng kasalanan at bihisan sila ng mapuputing damit ng katwiran. Nais niyang mabuhay sila at huwag mamatay. Hindi tayo pinakikitunguhan ng Diyos gaya ng pakikitungo ng tao sa kapwa niya. Ang kanyang pag-iisip ay pag-iisip ng kaawaan, pag-ibig at masintahing kahabagan. Ganito ang sabi niya, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Aking tinawi na parang magsingsing ulap ang inyong mga pagsalansang at parang alapaap ang inyong mga kasalanan. Isayas 55, talata 7. 44, talata 22. Huwag makinig kay Satanas. Wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya't magsipagbalik-loob kayo, at kayo'y mga buhay. Ezekiel 18, talata 32. Nakaabang si Satanas upang nakawin ang mapagpalang mga pangako ng Diyos. Ibig niyang alisin sa puso ng tao ang bawat badha ng pag-asa at bawat sinag ng liwanag niya. Huwag ninyong pakinggan ang manunukso, kundi inyong sabihin, si Jesus ay namatay upang ako'y mabuhay. Iniibig niya ako at laban sa kanyang kalooban ang ako'y mapahamak. Ako'y mayroong mahabaging Ama na nasa langit at bagaman dinusta ko ang kanyang pag-ibig, bagaman inaksay ako ang mga pagpapalang ibinigay sa akin, ay titindig din ako at paroroon sa aking Ama at magsasabi, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Sa inyo'y sinasabi ng talinhaga kung paanong tinanggap ang naglagalag, samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kanyang ama.
at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. Lukas 15 talata 18 hanggang 20. Datapwat maging ang talinghagang ito na puno ng pag-ibig at kumikilos ng damdamin ay hindi sapat na makapaglarawan ng walang hanggang pagmamahal ng Ama na nasa langit. Ganito ang inihahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Jeremias 31 talata 3. Noong ang makasalanan ay hindi pa umuwi sa bahay ng Ama at inaaksaya ang kanyang kayamanan sa ibang bayan, ang puso ng Ama ay uhaw na uhaw sa kanya, at bawat pananabik na bumabangon sa kanyang puso upang manumbalik sa Ama ay malumanay na pamanhik lamang ng Espiritu ng Diyos na sumusuyo at sumasamo upang ilapit ang naglagalag sa maibiging puso ng kanyang Ama. Iniibig ng Diyos ang makasalanan. Yamang nasa harap ninyo ang mayayamang pangako ng Biblia, mabibigyan pa ba ninyo ng daan ang pag-aalinlangan? Mapaniniwalaan ba ninyo na pagka ang abang makasalanan ay nasasabik na magbalik sa Diyos, ay mahigpit na hahadlangan siya ng Panginoon upang huwag makalapit na nagsisisi sa kanyang paanan? Alisin ninyo ang ganyang akala. Wala nang lalong makasusugat sa inyong kaluluwa kaysa pagsasaloob ng ganyang paniniwala tungkol sa ating Ama na nasa langit. Kinapopootan niya ang kasalanan, subalit iniibig niya ang nagkasala at ibinigay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo upang ang lahat ng may ibig maligtas ay magkaroon ng hindi kumukupas na mga pagpapala sa kaharian ng kalwalhatian. Ano pang pangungusap ang masusumpungan na lalong mabisa o lalong masintahin kaysa pangungusap na pinili niya upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa atin? Ipinahayag niyang malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Isayas 49 talata 15. Tumingala ka, ikaw na nag-aalinlangan at nanginginig, sapagkat si Jesus ay nagbubuhay upang mamagitan para sa atin. Pasalamatan mo ang Diyos sa pagkakaloob ng kanyang iniibig na anak, at idalangin mong huwag sanang mawala ng kabuluhan ang kanyang pagkamatay dahil sa iyo. Inaanyayahan ka ngayon ng Espiritu. Lumapit ka kay Jesus ng buong puso mo at maaangkin mo ang kanyang pagpapala. Pagbasa mo ng mga pangako, alalahanin mong iyan ay mga pahayag ng di mabigkas na pag-ibig at habag. Di masukat ang pagkaawa ng Diyos sa makasalanan. Mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Efeso 1 talata 7. Oo, manampalataya lamang kayo na ang Diyos ang sa inyo'y tutulong. Ninanais niyang isauli sa tao ang banal na larawan. Paglapit ninyo sa Kanya na nagsisisi at nagpapahayag ng inyong mga kasalanan, ay lalapit siya sa inyong may dalang habag at kapatawaran.